Ako ang inyong Lolo Paer at ito ang aking kwento. 6 na taon ng sakristan si Joro sa simbahan sa probinsya ng Nueva Ecija. Kada taon, nagninilay-nilay ang binata kung para sa kanya ba talaga ay pinagkaloob ang ganitong uri ng debosyon. Kung ang paglilingkod ba sa Diyos ang gusto niyang tahaking landas hanggang siya'y magpari. Maraming beses na siyang nag-alangan. Dahil na rin sa mga problemang dumating sa pamilya niya. Maski na rin sa pangarap na gusto niyang matupad. Hindi lang naman kasi ang simbahan ang dapat niyang pagtuunan ng pansin, kundi ang kanyang sarili at minamahal sa buhay. Pero sa huli, mas pinili niyang manatili sa pagiging sakristan sapagkat ito ang nasa puso niya. Palagi siyang binubulungan ng kung sino man na bumalik siya sa paglilingkod. Tila tinatawag talaga siya palagi ng Diyos at patuloy pa ring namamanata upang kalugdan siya sa mga desisyong kailangan niyang isakripisyo sa pagsisilbi sa Diyos. Hanggang isang araw, may nakilala ang binata na hindi lang magiging katuwang niya sa pagsisilbi sa Panginoon, kundi magiging matalik din niyang kaibigan. Masigit pa doon ang mararamdaman niya dito. Bagong lipat ang kapitbahay ni Joros na si Aling Imelda at Rocco. Sumapit ang isang linggo na hindi lumabas ng bahay ang mag-inang yun sa hindi malamang dahilan. Kaya pinag-usapan sila ng sobra ng mga kaprobinsya niya na baka may itinatagong sikreto ang mga ito na magbibigay maling impresyon at tsismis sa mga nakapaligid sa kanila. Isang malaking palaisipan pa sa binata kung bakit tuwing gabi ay minsan ay nakakaamoy siya ng kandila sa bahay na yun na mag-ina. Maliban doon, nakakarinig din siya ng mga bulong na hindi niya mawari kung ano. Dahilan upang magising siya na madaling araw. Ipinagkibit balikat lamang yun ni Joros. Siguro baka trip lang nilang magsindi ng mga kandila. O baka nagdadasal lang gayong may kuryente naman sa bahay nila na magsisilbing liwanag. Kadalasan ay hindi niya maiwasang mag-overthink na baka magkasunog kung iiwan ng kanilang kapitbahay na nakasindi pa rin ang mga kandilang naaamoy niya sa kabila. Gigising na lang din kasi siya ng maaga, nalalanghap niya pa rin ang simoy ng kandila hanggang sa kanyang paglabas. Halos magkaedad lang sina Joros at Rocco. Matanda lang siya ng 1 taon. 19 siya habang si Rocco ay 18. Isang araw ay nagkasalubong sila ang pareho pero naging mailap si Rocco noong una. Nahihiya siguro sa isip-isip niya. Subalit di kalaunan, kinubo na rin siya ng binata nang makita siyang nakasuot ng sutana upang magpunta sa simbahan para magsilbi sa Panginoon. Nakuryoso si Rico kung ano ang isinusuot niya at kung para saan. Sinabi niya ng tapat ang obligasyon niya sa simbahan. Nagka-interes noon ang bagong lipat na binata. Matapos ang araw ng linggo ng banal na misa noon, nagkusang loob si Rocco na pumunta sa kanya upang magtanong tungkol sa mga ginagawa niya sa pagiging sakristan ng simbahan. Mailap pa sa kanya nung una ang binata pero di naglaon, naging komportable na rin ito sa kanya. Dahil magiliw niya itong ine-entertain ng buong galak. Masaya ba ang maging sakristan? Gusto ko kasi talagang sumama sa inyo eh. Tanong ni Rocco. Hirap pa itong makipag-eye contact sa kanya. Pakiramdam niya, naninibago pa rin ito sa lugar na nilipatan gayong mag-iisang buwan na ang nakalipas nung nakalipat ang mag-ina sa lugar nila sa probinsya. Hindi siguro ito sanay sa mga tao. Pakiramdam niya, introvert ito dahil kapag ito ang nagpipresentang lumapit na kausapin ng isang tao, may mannerism itong pinapalagutok ang mga daliri. Tila ba nababalisa? Hindi malaman kung ano ang gagawin. Masaya maging sakristan, Rocco. Bakit hindi mo subukan? Maaliwalas ang ngiti ni Joros. Kumpiyansa siya sa kanyang sinagot sa interesadong binata. Ganun ba? Oo naman. Gusto mo, samahan kita ngayon sa parish namin. Gusto mong sumali, di ba?
Nakita niyang napakagat ito ng labi. Sinubukan nitong titigan siya nito ng diretsyo pero saglit lang. Nag-iwas agad ito ng tingin sa kanya. Sa tingin mo ba, dadami ang magiging kaibigan ko kapag nagsakristan ako? Pautal-utal na tanong nito muli sa kanya. Oo naman oh. Pero tandaan mo hindi lang naman ang pagkakaroon ng kaibigan ng pakay mo para maging sakristan, di ba? Alam mo ba kung ano? Alam ko, naniniwala naman ako sa Diyos eh. Gusto kong magsilbi sa Diyos. Mas lumawak ang pagkakangiti ni Joros sa bagong kakilala. Kung ganun, tinatawag ka nga ng Diyos. Gusto kong magsimulang kilalanin ng Diyos eh. Pero hindi ko alam kung paano. O sige, sasamahan kita. Talaga? Oo, magkaibigan na tayo, di ba? Rocco, tama? Oo. Nagbaba ito ng ulo. Sandali pa, nag-angat din ng tingin. Tama ba ako? Ikaw si Joros? Oo, ako si Joros. Kilala na pala natin ang isa't isa sa pangalan eh. Sa personal lang pala nagkakahiyaan. Sorry Oh, bakit ka naman humingi ng dispensa? Wala naman akong ginagawa masama sa iyo eh. At wala ka rin namang ginawang masama sa akin. Hindi kasi kita agad in-approach eh. May social anxiety kasi talaga ako. Kahit sa una naming tiniran bago dito, ganito na talaga ako eh. Hindi marunong makisalamuha. Nilapik ni Joros ang balikat ni Rocco. Ayos lang yan. Ako rin naman eh. Ganyan nung una. Pero sigurado kapag araw-araw nagsisilbi ka na sa simbahan natin, hindi ka na maiilang pa. Mas lalakas pa ang loob mo kasi kasama mo ang Diyos. Kapag nasa tahanan ka na ng Diyos. Tila ba may dumaloy na kuryente sa mga daliri ni Joros sa puntong yon, hanggang sa kanyang tiyan. Tinanggal agad ni Rocco ang kanyang kamay na nasa balikat nito. Sorry, hindi pa talaga ako sanay eh. Malalim na huminga si Joros. Ayos lang. Teka, kailan mo babalak gawin ng aspirancy stage? Aspirancy stage? Nagtatakang tanong ni Rocco. Yung kasi ang unang hakbang para maging sakristan ka. Bago ka maging pontifical server, kailangan mo ring mag-investiture. Manunumpa ka sa harap ng Diyos sa loob ng 1 taon para bumalik ang bisa ng pagiging sakristan na tinatawag naming renewal. Kapag namanata ka na sa Diyos araw-araw, masasanay ka na at buong puso mo na yung tatanggapin hanggang sa pipiliin mo na lang na maging pari sa huli. Paliwanag ni Joros kay Rocco. Outer server ka muna sa ngayon. Yun ang unang hakbang para mag-ensayo na makapaglingkod ka sa Panginoon. Ako ang senior mo kapag nagkataon. Gusto ko talagang pumasok, Joros. Tuturuan mo naman ako, di ba? Oo, akong bahala sa'yo. Ano, handa ka na ba? Tumango si Rocco, sabay bawi ng iling. Kaso, natatakot pa ako eh. Hindi ko pa siya kayang harapin. Huwag ka matakot, no? Kasama mo ko. Higit sa lahat, kasama natin ang Diyos. Hindi ko pa talaga kaya eh. Ang Diyos ay mabuti, Rocco. Kung ano man ang kasalanan mo sa Kanya sa nakaraan, buong puso Kanya mapapatawad. Nag-angat ng ulo si Rocco at kumpiyansa na siya nitong initian. Naging maaliwalas ang itsura nito. Dahil sa tiwala na ibinigay niya dito, mas lalong naikayat si Rocco na kilalanin ng kanyang pinaglilingkuran sa loob ng 6 na taon. Hindi na nito sinayang pagkakataong makakilala ng mga bagong kaibigan. Nagkaroon na rin ito ng pribilehiyong makaakyat ng sanktuaryo ng simbahan kahit may pag-aalinlangan. Gayong may mga sibat pa ring nakatarak sa puso ng binata, lakas ng loob na hinugot yun ni Rocco alang-alang sa pagtanggap nito sa Panginoon. Ipinakilala na rin ni Joros kay Rocco kung sino ang kura parokong namumuno sa parish priest na kanyang pinagsisilbihan. Si Father Mike na 2 taon ang pari sa simbahang yon. Nakapalagayang loob agad ni Rocco ang mga altar server at mga senior na nagsisilbi sa tahanan na yon ng Diyos. Yon ay dahil sa kanya, kay Joros. At habang tumatagal na inaalalayan niya ang binata,
Lingid sa kaalaman ni Joros, unti-unti nang nahuhulog si Rocco sa kanya. Ganon din si Joros kay Rocco. Dahil sa dedikasyong hindi lang makilala ang kanilang sinasamba, kundi maski ang isa't isa. Ganito humawak ng kandelabra, chest out, at buong pagmamalaki ka dapat na nakatingala ah. Saka tingin ka sa harap ng altar. Tapos, diretso kang maglalakad. Mabagal lang ang bawat takbang ah. O sige, ikaw naman ngayon ang gumawa, Rocco. Ipinigay ni Joros ang kandelabra kay Rocco. Sisinda na ba yung kandila? Hindi muna. Practice muna sa'yo yan. Saka na natin sindihan mamaya kapag magsisimula na yung banal na misa. Sundin mo muna yung sinasabi ko ha. Tumango si Rocco. Sinunod niya ang pag-chest out nito. Tumingin ng diretso sa harap ng altar. Saka mabagal na humakbang sa bilang na 3. Yan, ganyan nga Rocco. Sumunod ka lang sa akin ha. Nasa kaliwa naman si Joros na hawak din ng mahigpit ang kandelabra. Pagkarating sa may altar, pareho silang humarap sa isa't isa. Hindi sinasadyang nagkatitigan ng 2 binata. Para bang pareho silang natutunaw sa pagtitinginan nilang dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Joros. Napalagok pa siya ng laway. May namuong pawis sa kanyang sintido na dumaloy patungo sa kanyang leeg. Malamig naman ang dampi ng hangin na umandar sa malaking exhaust fan na donasyon ng kanilang mayor na nakalagay sa harap ng altar. Pero hindi niya mawari bakit biglang uminit sa simbahan. Ilang minuto rin ang tinagal ng kanilang pagtititigan hanggang mabasag yun nang may tumawag sa kanilang dalawa. Kumusta kayo dyan, Joros? Kumusta itong aspirant? Ay, Father, nandyan pala kayo. Magandang araw po, Father. Kapagpalang araw din sa inyong dalawa. Ito naman po, Father. Magaling po si Rocco. Madali po siyang turuan. Bumaling ng tingin si Father Mike kay Rocco. Ipagpatuloy mo lang yan, ha? Kapag nagtuloy-tuloy ka, mapapantayan mo din tong si Joros. Balak mo rin bang pumasok sa seminaryo? Ilang segundo siyang nag-isip. Pwede rin naman po kung ipagkakaloob po ng Panginoon. Nag-aalangang tingin ang iginawad niya kay Rocco. Parang malungkot ang mga mata nito. Hindi ka namin pinipilit, ha? Pero kung magtutuloy-tuloy kang magsilbi sa matagal na panahon, baka yun na ang sign. God bless at good luck, ha? Joros, ikaw na munang bahala, ha? Opo, Father. Nang makapasok na si Father Mike sa opisina, niyaya na niya si Rocco na pumasok na ng kumbento para makapaghapunan. Rocco, naangawit ka na ba? Ibaba mo muna yan, kain muna tayo. Hindi pa rin matinag si Rocco. Nakahawak pa rin ito sa kandelabra habang nakatingin sa kanya. Huy, Rocco, ibaba mo na yan, tara na. Doon lang nabasag ang nakakatunaw na titig ni Rocco sa kanya. Ibinaba na nito ang mahigpit na pagkakahawak sa kandelabra. Nasa po nito ang balikat na nangangalay. Pinaikot-ikot ng binata ang braso. Ramdam naman ni Joros sa itsura ng aspirant server na nasaktan ito. Lumapit siya at hinilot ang balikat ni Rocco. Sabi ko naman sa iyo ibaba mo na kapag hindi mo kaya. Malumani na saad niya dito habang sinasalat ang balikat ng kaibigan. Pwede na kaya? Napakunot ang noo ni Joros. Anong pwede na? Sabi mo kasi, ibaba ko na kapag hindi ko na kaya. Pwede na kayang ibaba ko na rin ang nararamdaman ko na ito para sa'yo? Nagulat ang binata sa salita niyang binitiwan nito sa kanya. Ha? Bakit? Nilunon niya ang sariling laway. Hindi ko na kasi kaya Mas nadoble pa ang gulat na bumaka sa kanyang mukha. Parehong nangamatis naman ang magkabilang pisngi ni Joros sa isiniwalat na nararamdaman ng kaibigan. Rocco, ano ba yung sinasabi mo? Pick-up line ba yan? Hindi. Totoo ito, Joros. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng binata.
Kailangan ko na sigurong mangumpisal kay Father Mike, Joros. Ayokong ipagtapat sa iyo itong nararamdaman ko. Mabuti siguro kung kay Father na lang. Kasalanan tong nararamdaman ko eh. Diretsuhin mo na nga ako. Ano bang gusto mong sabihin talaga? Gusto na kita, Joros. Nagugustuhan na kita. Lumingalinga si Joros sa paligid sa loob ng simbahan. Umalingaw-ngaw kasi ang boses na yun ni Rocco. Ang lakas loob na pagtatapat nito sa kanya. Rocco, ano ba? Nakakaya. Doon tayo sa labas ng simbahan. Aya ni Joros sa kanya. Kasalanan bang magsabi ng tapat at totoo? Ano ba? Rocco naman eh. Doon nga sabi tayo sa labas. Hindi. Dito lang tayo. Kailangan marinig mismo ng Diyos ang nararamdaman ko para sa iyo. Alam mo ba, Joros? Unang kita ko pa lang sa iyo. Parang may kung anong palaso ni Cupido na tumama dito sa puso ko eh. Tinuro pa nito ang kanyang dibdib. Sa iyo lang ako naglakas ng loob na kausapin ka. Kasi yung vibe mo sa akin, napakaliwalas mong tingnan. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa akin sa dilim na meron ako. Sa pamilya ko. Mas lalong pinagpawisan si Joros. Tagaktak na. Para na siyang naliligo sa sariling pawis. Gustong-gusto na niyang hubarin ng mainit niyang suot na sutana pero hindi niya magawa dahil bawal yon sa harap ng Panginoon. Sinaway niyang muli si Rocco na ngayon ay seryoso na sa mga sinasabi. Rocco, pwede ba pag-usapan natin to sa labas? Huwag dito, please. Ano bang ikinakaya mo, Jo? Shh! Ano ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Nahiya ka kasi alam kong may nararamdaman ka rin sa akin, no? Hindi nga. Ang akin lang naman, hindi to ang tamang pagkakataon na pag-usapan natin yan. Nandito tayong dalawa sa loob ng simbahan. Mauubos ang oras natin kung yang nararamdaman mo ang pag-uusapan natin ngayon. May mahalaga tayong dapat gawin sa Panginoon. Kaya sana, makisama ka para sa Kanya. Ang itim sa mata ni Joros ay tinuon sa malaking krus sa gitna ng altar. Napako sa krus na yon ng isang nilalang na naghihirap. Nakadipa ang dalawang kamay nito na nakakabit sa magkabilang krus. Duguan. May koronang tinik na nakakabit sa ulo. Hindi naman kasalanan ng umibig sa kapwa lalaki, di ba? Ibinalik ni Joros ang mata niya sa kaharap. Alam mo, Rocco, hindi kasalanan ng umibig. Pero wag sa kapareho mo. Kasalanan yun. Tatapatin na kita ha. May nararamdaman din ako sa'yo. Pero ayoko magkasala sa Diyos. Bawal sa Diyos itong nararamdaman hating to. Ang lalaki ay para lang sa babae at ang babae ay para lang sa lalaki. Mag-focus lang tayo sa Panginoon. Yun na lang ang ibigin natin pareho, ang paglingkuran siya hanggang dulo. Nasagot pa sana ang kanyang kaibigan pero tinalikuran na niya ito. Halika na, sama-sama na kayong kumain ng mga altar server. Susunod na lang ako. May server vigil tayo mamayang gabi ha. Kailangan may lakas ka para mamaya. Bagsak ang balikat na kinuha na lamang ni Rocco ang kandelabra habang tinatanaw na palayo si Joros. Nainasikaso ang kampana at pinatunog yun ng malakas. Masyado ba akong naging malupit kay Rocco? Dapat pala, tinanggap ko na lang yung pag-amin niya sa akin eh. Kasi sa tingin ko, mahal ko na rin talaga siya eh. Malakas ang bawat paghatak ng lubid na nakakonekta sa malaking kampana ng simbahan. Sa bawat pagkalembang niya, ang kurot sa dibdib niya kalakip ang pagsisising binitiwan niya sa kaibigan. Malalim na napabuntong hininga si Joros. Hinarap niya si Rocco na mag-isa na lamang na kumakain sa parokya habang ang kapwa nito aspirant server na katatapos lang magtanghalian ay nagtungo na sa mga nakatoka na gawaing pangsimbahan. Napangiwi niya itong tinabihan. Tanging mga kubyertos lamang ang maririnig sa loob ng parokyang yon. Nauna na siyang magsalita. Saluhan na kita, pwede ba? Walang nakuhang tugon si Joros kay Rocco. Nagpatuloy lamang ito sa paglantak ng pagkain. O sige, aalis na lang ako. Dead ma talaga.
Para bang wala itong naririnig mula sa kanya. Sama na nga lang kita. Total, wala ka rin namang kasabay na kumain eh. Nagsandok na siya ng kanin sa may kaldero. Malamig na yun. Pero ang pakbit nitong ulam mainit-init pa. Kaya sapat na yun upang maging ganado siyang kumain. Tiningnan niya si Rocco na hindi pa rin siya binabalingan ng tingin. Halata ang tampo sa itsura nito. Gumawa na ng hakbang si Joros upang mag-usap silang dalawa. Humingi na siya ng tawad dito. Rocco, sorry ah. Kasi in-invalidate ko yung nararamdaman mo. Alam ko sincere ka sa mga sinabi mo kanina sa altar pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi masama ang magpakatotoo. Pero hindi lahat ng pagpapakatotoo sa sarili ay mabuti. Pero sana naman kahit umamin ka sa akin at umamin din ako sa'yo, magkaibigan pa rin tayo para sa iisang layunin, para sa Panginoon. Nagsalin na si Rocco ng isang malamig na bote ng tubig sa babasaging baso. Tangka na sana itong tatayo upang makaiwas sa kanya pero hinuwakan niya ang kamay nito. Rocco, magkaibigan. Higit pa sa magkaibigan ang gusto kong sabihin. Napamulagat ito sa huli niyang mga binitiwang salita. Ibig bang sabihin nun hindi naman masama ang magkaroon tayo ng relasyon basta pareho tayong nagsisilbi sa Panginoon? Matatanggap niya kaya tayong dalawa? Kasi mahal natin ang isa't isa. Higit sa lahat, siya ang sentro nating dalawa sa pag-ibigan natin. Tumayo na rin si Joros at maigpit niyang niyakap si Rocco. Mangiyak-ngiyak ang dalawang binata sa puntong yun. Sa loob lamang ng 6 na buwang pagiging sakrista nito at pagkakakilala nilang dalawa, may namuuna sa pagitan nila. Hanggang sa maging sila. Hindi nga lang lantat. Sinikreto nila Joros at Rocco ang relasyon nilang dalawang sakristan sa mga kapwa sakristan at ibang mga kasapi sa simbahan lalo na sa paring si Father Mike. Takot silang mahusgahan at mahatulan. Ang tanging nakakaalam lang ng kanilang relasyon ay silang dalawa lamang at ang Diyos na pinangakuan nilang magsasama silang pareho sa pag-ibig nila at pag-ibig sa kanilang sinasamba. Kung tanggap lang din siguro tayo ng mga tao, lalo na sila, hindi sana natin itatago itong pagmamahalan natin sa isa't isa. Pangako, sa susunod, hindi na tayo matatakot dahil kasama natin ang Diyos. Maniwala ka dahil naniniwala ako sa iyo. Magkasalikop ang mga kamay nila Joros at Rocco. Banal na misa ng araw na yun. Sinindihan nila yun pareho tapos nagkatinginan. Sabay na nagmarcha ng marahan patungo sa harap ng altar. Pagkarating sa harap ay hinarap naman nila ang isa't isa at hinayaang pumasok ang mga katikista, lay minister at ang paring si Father Mike upang abutin ang insenso at pausukan ang tabernakulo. Inorganisa na nila pareho ang mga kasapi ng simbahan matapos ang unang seremonya ng misa. Papasok na sana sila sa loob ng parokya nang masurpresa si Rocco sa dumating sa simbahan. Isang ginang na naguhurimentadong sinugod nito ang binata. Nay, bakit kayo Aray! Dito lang pala kita matatagpuan, ha? Lagi mong paalam sa akin na may project kayo ng mga kaklase mo. May thesis kayo, kaya ginagabi ka ng uwi. Pero dito lang pala kita makikita sa impyernong lugar na ito, ha? Piningot ng ginang ang kaliwang tenga nito. Maliban doon, tinaas din nito ang patilya. Nay, tama na po, Aray. Ang sakit. Hindi na nakapagtimpi si Joros. Inawat na niya ang ina ng kaibigan. Mawalang galang na po, ma'am. Kumalma po kayo. Huwag naman po kayo mag-iskandalo dito. Nasa simbahan po tayo. Nasa kalagitnaan pa po tayo ng banal na misa. Pwede po, igalang niyo naman po yung pari natin ngayon at ang Diyos. Ha? Paano ako hindi kakalma? Sinuway ako ng anak kong ito. Nagsinungaling siya sa akin. Mas lalo pa nitong idiniin sa pamamagitan ng kuko ang pagkurot nito sa tenga. Nay, ang sakit po, Nay.
tumigil ka dyan. At pwede ba, hindi ko igagalang ang Diyos nyo, lalo na kung sino man ang pari na yan. Impyerno! Impyerno ang lugar na ito! Halika dito, umuwi ka. Sinasabi ko sa'yo, mapapatay kita. Wala na lang ibang nagawa si Rocco kundi sumunod sa ina. Kundi baka mapunit na ang tenga ng binata. Mas lalo lamang itong masasaktan. Susunod ako sa iyo, Rocco. Pangako, ililigtas kita sa nanay mo. Nag-anunsyo naman si Father Mike sa mga naagawang atensyon sa mga nasasakupan na makinig ng sermon nito at ipagpatuloy ang banal na misa. Matapos ang unang pagdiriwang, nagpaalam siya sa pari na ibabakante muna niya ang pagsisilbi bilang sakristan sa pang-alas 9 ng umaga ng misa. At babalik na lamang sa hapon. Sasadyain niya ang bahay mismo ni Rocco malapit sa bahay niya kung saan ito mismo nakatira. Kahit siya, hindi niya alam na hindi pala alam ng ina ni Rocco na nagsasakristan nito nung una pa lang. Lagi kasing iniiba ng binata ang usapan kapag sa ina na nito o sa pamilya ay binaling ang gusto niyang pag-usapan. Mukhang may itinatago ang kanyang lihim na karelasyon sa ginang. Tumapat siya sa pinto na yari sa kawayan sa bahay ni Rocco. Napatakip kagad siya ng ilong nang maamoy ang matapang na kandilang yon. Kakatok na sana siya nang marinig ang malakas na pagdaing ni Rocco. Aray, nay! Paano po? Gusto ko talaga magsakristan! Aray, nay! Huwag niyo na po ako sa... Aray! Sinasabi ko naman sa iyo, hindi ba? Huwag kang lalapit-lapit sa kahit na sino man sa simbahan na yon. Pumasok ka ng hindi ko nalalaman? At nagsakristan ka pa talaga, ha? Sino ang umakay sa iyo doon? Sino? Kinabahan na si Joros. Narinig niya ang malakas na paghataw ng tila sinturon sa katawan ng binata. Krinig na naman niya ang umaaring king-king sa sakit na si Rocco. Kinatok na niya ng kinatok ang kawayang pinto upang pansamantalang itigil ni Nanay Imelda ang kalupitan sa anak. Ako ang saktan nyo! Kung umakay sa kanya mag-isakristan! Please lang o! Huwag niyo nang sasaktan si Rocco! Tumahimik sa loob ng bahay ni Rocco. Hindi na niya naririnig ang malakas na galit na boses ni Aling Imelda. Bagkus, mas sumabog ang amoy ng kandila sa loob ng bahay. Umatras si Joros nang maramdamang tumunog ang seradura ng pinto. Kasunod ang malakas na pagbukas noon. Tumambad sa kanya ang ginang na sabog-sabog ang buhok. Tanga ng latigo, pakiwari niya, ginagamit yun ng albularyo sa mga aswang. Isang buntot pagi, yun ang ginagamit niya sa pagdisiplina sa anak. Pinanlisikan siya ng mga mata ng babae. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Aling Imelda sa nakakasindak na tinig. Nagkaroon ng bikig sa lalamunan ng binata na hindi makasagot sa kaharap. Sa pagpako ng tingin nito sa kanya, ganon din ang mga paa niyang ipinako din sa lupa na hindi niya maigalaw. Huwag kang makialam sa amin ng anak ko! Bumalik ka kung saan ka nanggaling! Nilakasan na lamang niya ang loob. Huminga siya ng malalim at matapang na nagsalita. Ako po yung kapitbahay niyo nila, Rocco. Ako po si Joros. Yan lang po yung tirahan namin, no? Nagkaroon na rin ng boses si Joros at nakasagot kay Aling Imelda. Matagal ko na pong kaibigan ng anak po ninyo. Unang buwan pa lang po nung lumipat po kayo. Kaibigan ko na po siya. At sino ka may karapatan para kaibiganin mo ang anak ko? Ikaw ang pasimuno kaya natuto magsinungaling yan eh. Ikaw din ang pasimuno kaya nakapasok siya sa pesteng simbahan niya. Ganyan ba ang natutunan mo bilang sakristan ng tahanan ng sinasamba niyong Diyos? Ha? Pinanlakihan siya ng mga mata ni Aling Imelda. Hindi siya pumayag na magpatalo. Nagpantig na ang kanyang tenga sa lumalabas na di kaaya-aya sa bibig ng babae. Huwag mo na kayong manghusga ng kapwa niyo, ma'am. Nasa puso po ng anak niyo ang paglilingkod sa Panginoon. Siya po lumapit sa akin para mapalapit din po siya kay Jesucristo. Para po magkaroon ng maraming kaibigan. Hindi po ba kayo masaya na may makikilala pong bagong taong anak ninyo? Kapiling ang Diyos? Hindi! Diretsong tugon nito. Tumalsik pa ang laway ng ginang sa mukha ng binata.
Napapikit si Joros at pinalis ang laway na nanggaling sa ginang. Hindi ako natutuwa na makilala ng anak ko ang mga tulad niyong sumasamba sa peke niyong Diyos. Mariing dagdag pa ni Aling Imelda na ikinurot ng puso ni Joros. Sinasabi ko sa iyo ha, walang Diyos at kahit kailan hindi na may babalik ng Diyos niyo ang asawa ko. Nabasag ang tinig ni Aling Imelda sa huli nitong sinabi. Nadagdagan pa ang pagkurot sa puso ni Joros nang masaksiyan nitong lumuluha na ang ina ng kanyang lihim na karelasyon. Ma'am, kung ano man po yung hinanakit nyo sa Diyos, kalimutan mo na po yun. Hindi ko man po alam kung anong nangyari sa asawa nyo pero alam ko pong may dahilan. At ginusto yun ng Panginoon. Pinalis ni Aling Imelda ang luhang nagilid sa mga mata. Walang dahilan. Ginusto ng Panginoon niyo na mamatay ang asawa ko. Umiiyak na saad ng ginang. Malis ka na. Sige lang. Tuloy niyo lang paniwalaan ang Diyos ninyo. Tingnan ko lang kung maliligtas na kayo mula sa kamatayan. Walang pakundangang pinagsarahan siya ni Aling Imelda ng pinto. Maririnig na naman niya ang pagpalahaw sa sakit ng pang-aabuso nito mula sa anak. Wala siyang nagawa kundi pakinggan na lamang ang mga pagdaing ng kanyang minamahal. Ano bang gagawin ko? Bumalik na lamang siya sa simbahang pinaglilingkuran habang iniisip pa rin ang kalagayan ni Rocco. Samantala, patuloy pa rin pinaghahataw ni Nanay Imelda ng buntot pagi ang binatang si Rocco sa iba't ibang bahagi nito ng katawan. Walang pakialam ang ginang kung saan man ito matamaan. Ang mahalaga sa babae, mailabas lang nito ang galit sa mga nalaman. Nay! Ayoko na po! Yan! Yan ang nararapat sa iyo para magtanda ka ng todo! Ano? Magsasakristan ka pa? Ha? Punong-puno na ng latay ang katawan ng binata. Pagod na ang boses ni Rocco sa kakasigaw. Tanging ang pag-ungol na lamang ang maririnig nito sa loob ng bahay. Walang awat ang pag-agos ng kanyang mga luha sa mata. Gusto man niyang pumalag pero hinayaan na lang niya ang ina na ilabas ang galit nito sa kanya. Batid din naman niyang kasalanan niya. Hindi niya kasi sinabi sa ginang na nagsisilbi siya sa simbahan. Takot siya na kapag nagsabi rin siya sa ginang, hindi rin naman siya nito papayagan. At ang mas malala pa, baka hindi na siya nito palabasin sa bahay na yun. Simula ngayon, dito ka lang sa pamamahay ko. Huwag na huwag kang magtatangkang lumabas, maliwanag! Mariing sabi nito sa kanya. Litaw ang mga ngipin sa ibaba ng bibig nito. Naglalagablab ang pares nitong mga mata. Dahilan para mapilitang tumango si Rocco. Sinasabi ko sa iyo ha, kapag sinuway mo ko, Rocco, susunod ka sa ama mo! May himig ng pagbabanta ang ginang. Sinisiguro ko yan sa iyo! Nay naman, parang awa mo na. Huwag po. Hindi na pinansin ng ginang ang pagsusumamo ng anak. Hinaplos na lamang nito ang kanyang buhok at mahina siyang binulungan sa puno ng kanyang tenga. Tulungan mo ulit ako mamayang kausapin ng ama mo, ha? Hanggang kailan pa ba, Nay? Nagsalubong muli ng kilay ang may edad na babae. Nutol ka na naman ba sa akin, anak? Nay naman, patay na si tatay eh. Huwag mo nang guluhin ang kaluluwa niya. Aray! Hinagupit na naman siya ni Aling Imelda ng buntot pagi. Nanginginig na ang buong kalamnan niya sa mga latay na natatamo nito sa ina. Nak, hindi ka pa nasasabik sa ama mo. Dahil ako, sabik na ako sa kanya. Gusto na siyang makausap. Lumutang na ang emosyon ng ginang nang mailabas nito ang damdamin sa anak. Kahit 1 taon na ang nakalilipas, simula nang pumanaw ang ama niya mula sa isang malubhang sakit, hindi pa rin nakaka-move on si Aling Imelda. Araw-araw, gabi-gabi pa rin ipinagluluksa ng ginang ang pagkawala ng asawa. Nay, kahit ako rin naman eh, hindi ko rin maiwasang sumagi sa isip ko si tatay. Pero Nay, sana naman matanggap mo nang wala na siya
Ibagdasal na lang natin ang dasal! Tinanggal ni Aling Imelda ang tumutulong sipon sa ilong bago sagutin ang binata. Dasal talaga? Ha? Yung pagrorosaryo ko nga dati at taimtim na pagdarasal ko sa simbahan, walang nagawa para iligtas ang tatay mo mula sa malalang sakit na yan. Kung sasabihin mo sa akin, ipagdasal? Hindi! Hindi na ako naniniwala sa mga peking pananampalataya. Kung noon lang sana, ginamit ko na ang nalalaman ko sa itim na karunungan. Buhay pa sana ang ama mo ngayon! Natamemi si Rocco. Hindi na niya alam ang isasagot sa inang may puot sa itaas. Mamaya, bumili ka ulit ng 100 itim na kandila. Paubos na, oh! Tatawagin natin ang ama mo. Sana'y makausap na natin siya mamaya. Iniwan na niya si Aling Imelda sa kaawa-awang kalagayan nun. Umaling siya sa larawan ng ama na may nakakahawang ngiti. Habang may nakapaligid na nakasinding mga itim na kandila rito na malapit ng maupos. Isa-isa nang binabakbak ni Rocco gamit ang maliit na kutsilyo ang mga naupos na itim na kandila na nakadikit sa sahig. Ang mga natanggal na niyang kandila, isinilid niya sa isang plastik. Hindi lang niya maiwasang hindi mapangiwi sa sakit kapag humahapdi ang mga latay na natanggap niya kanina sa ina. Lumako ulit ang paningin niya sa litrato ng amang nasa gitna. Nandun din ang puting urn nito na naglalaman ng abo ng kanyang ama. Panaka-naka siyang humihikbi nang maalala ang tatay niyang noong nabubuhay ito. Tuluyan ang bumuhos ang kanyang luha sa puntong yun. Tay, bakit mo naman kasi kami iniwan ni nanay eh? Hindi ka man lang lumaban nun sa sakit mo. Kita mo, ganito na nangyari sa amin ngayon. Akala namin ni nanay kapag nakalis na kami sa dati nating tinitiran, makakalimutan ka namin. Pero, mas lumalala pa pala. Si nanay, nagluluksa pa rin sa pagkawala mo. Gabi-gabi na lang, ginagawa namin to para lang marinig ang boses mo. Para makausap ka. Sana man lang, tay, kahit ngayon lang, magparamdam ka sa amin ni nanay. Para naman maramdaman namin kahit isang beses lang ang presensya mo. Miss na miss ka na po namin, tay. Pinataka ng kanyang mga nalalaglag na luha ang mga nakasinding itim na kandila na nakapaligid sa larawan ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, may biglang dumaang malakas na hangin sa kanyang kinaroroonan. Namatay lahat ng mga natitirang kandilang malapit na maupos. Niyakap ni Rocco ang kanyang sarili. Pinalis niya ang kanyang nagkalat na mga luha sa mukha at nilibot ang paligid. Tay, nandito ka po ba? Tay? Nabalutan na ng dilim ang buong paligid. Nakarinig siya ng mga pagkaluskos. Luminga-linga ang binata. Napablikwas lamang siya ng lingon nang biglang makarinig ng paglaglag ng isang bagay. Tumaob ang picture frame ng kanyang ama na ikinakunot ng noo ni Rocco. Inayos niya ulit yun sa dating pwesto. Nang maitayo na niya ang kwadro ng larawan ng ama, nakarinig siya ng nakakakilabot na pag-anas sa puno ng kanyang tenga. Nanindig ang kanyang balahibo sa bumulong sa kanya na ayon dito, ipagdasal daw nilang mag-ina ang kaluluwa nito at pabasbasan sa simbahan para makaakyat na. Bumilis ang tibok ng puso ni Rocco. Napalunok siya ng laway. Kasabay noon ang mabilis niyang paglingon. Nanlaki ang mga mata niya nang tumambad sa kanya ang maputlang mukha ng ama. Ugod lakas na sumigaw si Rocco. Kagad namang dumalo si Aling Imelda nang bumaha sa paligid ng liwanag. Rocco, anak, anong nangyari? Nay, si tatay, nandito siya. Nasaan? Nasaan ang tatay mo? Mahal? Mahal, nandito ka ba? Nagpalinga-linga si Aling Imelda. Hinanap ng paningin nito ang asawa na nasa likuran ng niya kanina. Nandito lang siya kanina.
Nay, nasa tabi ko lang siya eh. Sabi pa nga niya sa akin, dalhin daw natin ang labi niya sa simbahan at pabasbasan. Ipagdasal daw po natin siya, Nay. Nahihintakot ang pahayag niya sa ina. Wala naman eh. Niloloko mo lang ako. Pero Nay, nandito po talaga si tatay. Namatay nga ang mga kandila, oh. Sos, palusot mo lang yan para makabalik ka sa simbahang yon. Huwag mo nga akong paikutin, Rocco. Totoo po yun, Nay. Git pa niya na sinasambunutan na ang sariling buhok. O siya, tigilan mo na yung kahibangan mo para makausap nga talaga natin ang tatay mo. Ang maigi pa sa ngayon bumili ka ng 100 itim na kandilang ipinag-uutos ko sa'yo. Pakin mo muna yung mga kandilang yan. Bilisan mo, ha? Baka sa simbahan ka na naman dumiretso. Sinasabi ko sa'yo. Tinuruan pa siya ni Aling Imelda. Hindi pa rin bumabalik ang dating kulay niya sa mukha. Nakarehistro pa rin sa utak niya ang anyo ng maputlang mukha ng amang nagmamakaawa ang mga mata. Gayong hindi pa rin makarecover sa takot nang gulatin siya ng multo ng tatay niya. Sinunod na lamang niya si Aling Imelda. Baka magtatatalak na naman ito. At matamaan na naman siya ng buntot pagi. Bumili siya sa grocery ng ilang balot ng itim na kandila. Takang-taka naman ng tindera kung aanin niya lahat yon. Di na lang niya sinagot ang nagtanong na tindera at mabilis siyang umuwi. Mag-aalas 6 na, Rocco. Sindihan mo lahat ng kandila. Ituros mo na. Kumilos na si Rocco. Isa-isa niyang siningdihan lahat ng itim na kandila at pinaligiran ng nakangiting larawan ng ama. Matapos siyang masindihan ng 100 itim na kandilang yon, may dinukot na maliit na itim na libro si Aling Imelda dun sa bulsa ng duster nito. Simulan na natin ang pagtatawag sa kaluluwa ng tatay mo, anak. Pilit nang ngumiti ang binata. Tumango na lamang siya kahit nag-aalinlangan. Binasa ng ginang ang unang linyang nasa itim na libro. At habang nagpapatuloy ang ritual na binabasa ni Aling Imelda, sa pamamagitan ng itim na karunungan, mas tumatapang ang amoy ng kandila. Mabilis yun na natutunaw. Ipinikit na nito ang mga mata. Sa pagdilat ng ginang, wala nang itim ang mga mata nito. Nasanay na si Rocco sa mga nakakakilabot na ginagawa nilang mag-ina tuwing gabi. Kaya hindi na gaanong kumakabog ang dibdib niya kapag tinatawag nila ang amang namayapa. Pero lumipas ang 1 oras ng pagbabasa ng ritual ng itim na karunungan, bigo muli ang mag-inang makausap ang kanilang padre de pamilya. Napasalampak na lamang si Aling Imelda sa sahig. Bakit, Dario? Bakit ayaw mo kami kausapin ng anak mo? Hinagod ni Rocco ang likuran ng inang mag-uumpisa na namang umiyak. Nay, itigil na natin to. Parang awa mo na. Pwede bang ipagdasal na lang natin ang tatay? Kaya ko nga po pinasok ang pagiging sakristan kasi itong gusto ni tatay para sa akin nung nabubuhay pa siya. Ang magsilbi sa simbahan. Gaya nyo, nung maging mother butler po kayo sa simbahan natin. Huminto sa paghikbi si Aling Imelda. Bumakas ang kabagsikan sa pagmumukha ng ginang. Sinasabi ko na sa iyo, ayoko! Hindi ko hayaan bumalik ka sa simbahan! Ano ba, Nay? Ibalik mo ng pananampalataya mo kay Lord. Walang may kagustuhan sa nangyari. Kinuha si tatay kasi may dahilan siya. Wala siyang dahilan. Pinatay niya ang tatay mo dahil gusto niya. Nagkasakit si tatay, Nay. Pinatay si tatay ng sakit niya at hindi ng Diyos. Ibinalik ni Aling Imelda ang tingin nito sa larawan ng asawa. Matim nitong tinitigan ng litrato ng nakangiting mister. Walang kwenta ang Diyos na yan, anak. Sasayangin mo lang ang buhay mo na magsilbi sa Kanya. Dahil hindi totoo ang Diyos na tinutukoy mo. Seryosong saad nito sa kanya. Habang nakatutok sa litrato ng ama niyang si Mang Dario. Tayo lang ang makakatulong sa sarili natin, anak. Tayong dalawa lang ang magtutulungang mag-ina. Walang Diyos. Wala nang iba. Tayo lang. Naisip-isip ni Rocco na mga sandaling yon na hindi na nga talaga para sa kanya ang pagiging sakristan.
Balak niya kausapin si Joros kinabukasan para magbitiw sa pagiging altar server. Pero nagdadalawang isip siya dahil hindi na niya makikita pa ang binata. Subalit kung lalabas man siya sa tahanan ng kanyang pinaglilingkuran, may tsansa na maging tama na sa mata ng karamihan ng relasyon ng dalawa at hindi na makwestiyon ng may simbahan. Alanganing oras nang nagising si Rocco nung umagang yon sapagkat napuyat siya sa mga ibinubulong na orasyon sa ritual ng pagtatawag ng ina niya sa kanyang ama. Gayong natapos na nito ang 3 pahina ng itim na libro, kinagabihan nung sinabayan niya ito. Inulit pa yon ng ginang. Hindi ito sumuko na baka magparamdam na sa ina niya si Mang Dario. Tirik na ang sikat ng araw nang bumangon ng binata. Tinaon niyang tulog naman ang inang napuyat sa kakasambit ng orasyon. Ubus na rin ang mga kandilang nakapaligid sa urn ng kanyang ama. Siguro, bibili na lamang siya ulit ng 100 itim na kandila matapos siyang makapagpaalam sa kura paroko ng simbahan sa Nueva Ecija na si Father Mike at ang nagpasok sa kanyang sakristan na lihim niyang karelasyon na si Joros. Tumunyap siya sa bahay ni Joros kung may tao pa doon. Nakakandado ang pinto. Kumpirmadong nakaalis na ang binata. Nasa parokya na. Sigurado siyang nagsisilbi na ito sa simbahan. Dumiretso siya sa simbahan ng parokya. Bukas ang tarangkahan ng parish kaya pumasok siya at hinarap si Joros. Malikot ang kanyang mga mata noon. Nilibot niya ang buong parokya. Maski sa opisina ng simbahan, ipinagtanong ni Rocco sa mga kapwa niya sakristan kung nasaan si Joros. Pero hindi pa daw ito dumarating. Naghintay muna si Rocco ng mga ilang sandali. Habang naghihintay, naupo muna siya sa upuan ng mga parokyang makikibahagi ng banal na misa sa umagang yun. Tinitigan niya ang krus sa harap ng altar. Wala sa isip niya na lumuhod at magdasal habang wala pa si Joros at ang pari. Taimtim siyang nag-usal ng panalangin. Humingi ng tawad at tahimik na umiyak habang sinasambit ang pag-usal niya ng dasal. Ngaynoon, patawarin mo ako sa aking gagawing pagbibitaw bilang tagapaglingkod mo. Hindi nga talaga para sa akin ang pagiging sakristan. Pero sana, hipuin mo po ang puso ng aking ina na ibalik niya ulit ang tiwala niya sa inyo. Panginoon ko, sana patawarin mo din ako kung nagmahal ako sa kapwa ko lalaki. Hindi ko gustong mahulog sa kapareho kong kasarian. Mahirap ibaling ang atensyon kong magmahal sa taliwas kong kasarian. Pero hindi naman matuturuan ng puso, di ba? Kung sinong mamahalin natin. Mahal mo kami, Panginoon. Sana mahalin mo rin kung sino ang dapat naming mahalin. Isa pa pala, Panginoon. Si Tatay. Malakas siyang napahikbi nang mabanggit niya ang ama sa kanyang dasal. Sana si Tatay matanggap na ni Nanay na wala na siya. Matahimik na po ang kaluluwa ni Tatay. Naputulang susunod niyang sasabihin sa dasal ng kanyang ama nang may bumulong sa puno ng kanyang tenga. Isang pamilyar na pag-anas. Ilibing na raw ito sa tahimik na lugar at pabasbasan. Biglang dumilat si Rocco sa nakakakilabot na pag-anas na yon. Napabalikwas siya ng lingon. Tay? Pinalis niya ang mga takas na luha. Hinanap niya ang kanyang amang nagparamdam. Tay, patawarin mo kami ni Nanay kung hindi ka pa namin kayang pakawalan. 1 taon na rin ang nakakalipas pero di pa rin kami makamove on ni Nanay sa'yo. Kausapin mo naman siya para gumana ang pakiramdam niya. Sabihin mo sa kanya na patahimiking ka na. Tanggapin na niya na wala ka na. Tay, magpaalam ka sa amin kasi biglaan eh. Hindi ka man lang nakapagpaalam sa amin bago ka malagutan ng hininga. Habang pinapalis niya ang mga luhang nagkalat sa kanyang mukha,
May nagmagandang loob na nag-abot sa kanya ng kulay maroon na panyo ng itim na Nazareno. Nagangat siya ng mukha kung sino yun. Tipid siyang napangiti at inabot din yun bago ipunas yun sa kanyang mukha. Nakakaya. Nakita mo pa ako umiiyak. Naupo na siya mula sa pagkakaluhod. Tinabihan naman siya ni Joros na nakasuot na ng mahabang puting sutana. Ayos lang umiyak, ano ka ba? Iyak mo lang bro. Kagaan din ang pakiramdam mo. Isang maikpit na yakap ang ipinadama ni Joros sa kanya. Hinagkan niya rin to at doon ay ibinuhos niya ang emosyong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Jo, patawad ah. Patawad kung magbibitiw na ako bilang sakristan. Kaagad na kumalas ng pagkakayakap si Joros sa kanyang sinabi. Ha? Ano? Hinunasan ni Rocco mga luhang nagkalat pa sa kanyang pisngi bago ipinaliwanag ang pag-alis sa paglilingkod sa simbahan. Hindi ko kayang iwan si nanay sa bahay. Baka kung ano na ang gawin niya sa sarili kapag nalaman niyang itutuloy ko tong pagsasakristan ko. Mapapaliw yun sa pag-aalala, Jo. Bakit ba ayaw niyang magsakristan ka, Rocco? Ano bang dahilan? Hindi ko maaaring sabihin sa iyo, Jo eh. Umiling pa siya para malaman itong hindi niya papahintulutan ng sariling magkwento pa sa madilim na background ng kanyang pamilya. Hindi. Pero, boyfriend mo ako, Rox. Boyfriend mo rin ako. Kaya irespeto mo ang desisyon ko. Hindi inaasahan ni Joros ang isinagot ni Rocco sa kanya. Lalaki ang kanyang mga mata na nag-iiling. Rox, bakit ayaw mo magkwento? 6 na buwan na tayo magkarelasyon, pero hindi mo man lang nasasabi sa akin ang problema mo sa pamilya. Si nanay mo, nagsinungaling ka sa kanya at sa akin na boyfriend mo. Kaya nga alis na ako sa parokya eh. Hindi mo magugustuhan kapag nalaman mo ang misteryo ng pamilya namin, Jo. Hindi ko talaga maintindihan eh. Hindi mo talaga maintindihan kasi hindi mo ako naiintindihan. Tumayo na si Rocco sa mahabang upuan. Ibinalik nito sa kamay niya ang maroon na panyo ng itim na Nazareno. Mabuti pa. Tapusin na natin to, Jo. Sa paglabas ko ng simbang to, ang pagtatapos ng relasyon na rin nating dalawa. Salamat ah. Pero Rox, Tama na, Jo. Kasalanan to eh. Tigilan na natin ang pagpapanggap nito sa harap niya na pinagsisilbihan natin. At sa mga kapwa natin naglilingkod din sa Diyos. Kapabuyan to eh, hindi pagmamahal. bumaba ang ulo ng binata sa binitiwang salita ng kanyang lihim na kasintahan na ngayon ay nakikipagkalas na sa kanya. Pinanood na lamang niya si Rocco na iniluluwa ng simbahang yon habang nagpipigil ng luha. Nang mawala na sa paningin niya ang nakipaghiwalay na binata, naudlot ang luhang tatakas na sana sa kanyang mga mata. Nang makarinig ng pag-anas sa puno ng kanyang tenga, nangalisag ang kanyang mga balahibo sa boses na yon na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Tulungan daw itong matahimik. Alang-alang sa anak daw nitong si Rocco at kay Imelda. Lumingon siya't nagpalinga-linga, ngunit wala pa naman gaanong tao sa loob ng simbahan para makidalo sa banal na Eucharistia. Nagkibit-balikat na lamang si Joros at sininop ang mga kagamitan para maayos na ipasok sa tabernakulo. Bakit, Rox? Bakit mo sinukuan ang relasyon natin? Habang isinasalansa ng mga kasangkapan sa altar, hindi matanggal sa isip niya ang pakikipagkalas ni Rocco sa relasyon nila dahil lamang sa ina nitong pinagbabawalan ng binata bilang tagapaglingkod sa Diyos. Sinubukan niyang alisin sa utak niya si Rocco para makapag-focus sa ginagawa. Malapit nang matapos ang misa at nasa parte na sila ng banal na komunyon. Inililigpit na lang nilang mga sakristan ang plate communion at aluminum communion bread tray nang di sinasadya ay malaglag ng isang altar server ang gintong lalagyan ng ostya na ilalagay na sana sa tabernakulo. Nagkalat ang natitirang banal na tinapay sa sahi. Nagkrus sa magkabilang kilay ng pura parokang si Father Mike.
Galit na sinaway nito ang binatilyong sakristan. Hindi nag-iingat. Sagradong bagay yan eh. Humingi ng paumanhin ng binata. Mangiyak-iyak ito habang isa-isang pinupulot ang puting bilog ng mga tinapay. Sa susunod mag-iingat ka ha. Kapag naulit pa yan, papalitan kita. Tinakasan ng kulay sa mukha si Joros nang mahagip niya ang maputlang mukha ng nakabarong na lalaking nasa likuran ng pari. Malungkot ang ekspresyon nitong nakatunghay sa kanya. Tila ba naisipahiwatig na kung ano. Kinusot ng binata ang kanyang mga mata. Ha? Nawala? Minumulto ba ako? Tinulungan na lamang niya ang sakristang magpulot ng mga nakakalat na osya sa sahig. Dadamputin na sana niya ang osya nang makita niyang muli ang lalaking nakabarong sa likuran ng sakristan. Tiningnan lang ng kalulong yun ang hawak ng binatilyo na gintong lalagyan ng osya. Nang mabitiwan nito yon, muli niyang narinig ang pag-aalboruto ng padre. Nagpapaliwanag pa sana ang binatilyong altar server pero galit na nag-utos na itong pinapasok sa loob ng opisina. Titig na titig pa rin siya sa multo ng lalaking ito na pinapakitaan siya. Anong kailangan mo sa akin? Marahang lumalabo ang figura nito hanggang sa tuluyang maglahong parang bula nang hindi nito sagutin ang katanungan niya. Bilisan mo dyan, Joros. Lampas na tayo ng 1 oras sa misa, oh. Tarantang kumilos na si Joros at nakahinga siya ng maluwag nang maayos niyang naipasok ang gintong lalagyan ng osya sa tabernakulo. Matapos ang banal na pagdiriwang, kinausap niya agad ang padre sa opisina ng parokya. Kamuntikan na kasi nitong masermonan ng kapwa sakristan. Kaya gumawa agad siya ng aksyon na kausapin ito sa nangyayaring kakaiba kanina sa banal na komunyon. Father, may tanong po ako. Joros. Ano yan? Totoo po bang nagpapakita mga kaluluwa sa atin? Walang ekspresyon na lumapit sa kanya ang padre at tinapik ang kanyang balikat. Kung nakikinig ka lang sa mga sermon ko, malalaman mo yon. Sabihin ko lang po ang totoo sa inyo, Father. May nakita po kasi akong kakatuwang nilalang kanina sa banal na komunyon. Sa likuran pa po ninyo mismo, Father. Hindi ko po alam bakit siya nagpakita sa akin at bakit siya nakabuntot sa inyo. Isa pa, si Jason. Hindi siya ang gumawa ng kapalpakan na malaglag niya nang hindi sinasadya yung sagradong kasangkapan, kundi yung lalaki nagpakita sa akin. Gumuhit sa pagmumukha ni Father Mike ang pagtataka. Pinanliitan pa siya nitong tingnan ng diretso sa mga mata. Totoo ba sinasabi mo sa akin, Joros? Tumango ang binata. Totoo po, wala pong halong kalokohan. Bumuntong hininga ang padre. Ang kaluluwa kasing hindi matahimik. Sa palagay ko nagpapakita talaga yan sa atin kapag may gusto silang sabihin sa atin na hindi nila nasabi nung nabubuhay pa lamang sila. May pagsisisi, may hinanakit sa sarili. O di naman kaya humihingi sila ng tulong para makamit ang hustisya o katahimikan. Sa palagay ko kaya nagpapakita sa iyo ang kaluluwang yon. Maaring ikaw ang makakatulong sa kanya para matahimik na siya. Mahina pero paulit-ulit na tumango si Joros. Kung ganun po, Father, pwede mo po ba ako matulungan na makilala kung sino yung kaluluwang nagpapakita sa akin? Hindi po kasi pamilyar sa akin yung lalaking yun na nagpapakita sa akin. Hindi ko rin po kaano-ano. Hindi ko alam kung anong pakay niya sa akin, kung paano ko siya matutulungan. Muli ay bumalik ulit sa walang ekspresyon ng itsura ng padre. Marami akong obligasyon bilang pare ang kailangan kong unahin sa ngayon, Joros. May pagmimisaan pa ako sa kabilang bayan. Sa susunod, maaari kitang matulungan. Pero sa ngayon kung sakaling magpakita man siya sa'yo uli, huwag ka matakot. Usapin mo siya ng mainahon. At angkinin mo sa sariling matutulungan mo siya. Napangiti ang binata. Salamat po, Father, sa payo po ninyo. Nagpaalam na si Father Mike sa binata. Tapos na rin ang obligasyon niya bilang sakristan sa simbahan.
kaya dumiretso na siya sa bahay para makapagpahinga. Pagkarating sa kanyang tahanan, hinubad na niya kagad ang puting sutana. Nagpalit siya ng sando. Tihiga na sana siya nang makaramdam ng hindi kaaya-ayang presensya sa paligid. Gaya ng pinayo ng pari sa kanya, kinausap ni Jorosyo ng mahinahon. Alam kong nandito ka. Magpakita ka sa akin. Huwag ka matakot. Tutulungan kita. Ano bang kailangan mo? Humangin ng malakas. Nagsitayuan ang mga balahibo sa kanyang buong katawan. Sandali pa, tumambad na sa kanyang harapan ng lalaking maputla ang muka. Siniyasat niya ito mula ulo hanggang paa. Naging abnormal ang kanyang paghinga nang hindi nakasayad ang mga paa nito sa sahig. Humapang pa ang kilabot sa mga ugat ni Joros nang natutuklap ang laman nito sa pisngi. Hanggang sa naging buhangin at nilipad ng hangin. Buong tapong na nagsalita ang binata. Gayong tumitindi ang kabang nararamdaman niya sa bangkay na kaharap. Bakit ka ba sa akin nagpapakita? Anong pakay mo sa akin? Halata sa boses niya ang panginginig. Unti-unti nang naglalaglaga ng mga laman sa mukha ng multo. Sa tuwing may nahuhulog na laman sa sahig, nagiging buhangin ito at hinihipan kung saan. Bago pa tuluyang mawala ang kaharap na kaluluwang nagpapakita sa kanya, narinig niya ang panaghoy ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na yung nagpapakita sa kanyang multo ay ang ama ni Rocco. Hindi ako mangangako, Mang Dario. Pero gagawin ko makakaya ko para patahimikin ka na nila. Labis na dinamdam ni Rocco ang ginawa niyang pakikipaghiwalay sa lihim na karelasyon niyang kapwa kasarian na si Joros. Mahal na mahal niya kasi talaga ang binata kahit bawal na pag-ibig ito sa batas ng Diyos na kanilang sinasamba. Late na nagising ang binata. 11:00 na ito nakabangon kaya hindi na niya magawang pumasok pa sa klase. Napansin naman ng kanyang ina na namumugto ang mga mata ng anak. Kinausap siya ng ginang ng masinsinan. Panay sa katatanggi ang binata na wala itong iniiyakan. Umiwas na lamang siya sa usaping yon pero makulit ang may edad na babae. Inalam kung anong rason ng kanyang pag-iyak. Dahil ba sa pinagbawalan kitang maging sakristan, anak? Kaya ka umiiyak? Rocco, nak, para din naman sa kapakanan mo ang ginagawa kong ito. Sana ay maintindihan mo ako. Malumanay ang pagkakasabing yon ng ginang sa kanya na kumurot sa kanyang puso. Umiling si Rocco. Hindi po, Nay. Naalala ko lang po kasi si tatay. Miss na miss ko na po siya. Hinagkan niya ang ina upang kapanipaniwala ang kanyang palusot. Nagpa-comfort siya dito hanggang sa todong iniyakan niya ang ina sa kanyang dinaramdam na pakikipaghiwalay kay Joros. Gumaan ng paunti-unti ang kanyang pakiramdam nang hinahagod ni Aling Imelda ang kanyang likuran. O rin, nak, miss na miss ko na rin ang ama mo. Kung makakausap lang sana natin siya, hindi tayo mangungulila ng ganito. Umiwalay na siya sa pagkakayakap sa ina. Pero Nay, matanong ko lang. Ano yun, anak? Nilakasan na lamang niya ang loob na tanungin ang bagay na yung gayong may pag-aalinlangan pa rin sa sarili. Kasalanan po ba kapag nagmahal ka sa kapwa mo Sa ano? Mas lalong tumindi ang kuryosidad ng ginang. Tila umurong ang dila ng binata at hindi masabi ang huling kataga. Sa kapwa mo lalaki? Ngumiwi siya at nagtaas ng kaliwang kilay. Di niya malaman kung ano ang naiisip ngayon ng kanyang ina sa puntong yon. Parang may halong pagsisisi nang tinanong niya yon kay Aling Imelda nang mag-iba ang timpla ng itsura nito. Natutunan ko dati sa pagiging mother butler sa simbahan natin dati na malinaw na kinokondena ng mga Kristiyano ang pagiging bakla at tomboy na isang karumal-dumal at kasuklam-suklam na kasalanan. Isa kasi yung kalibugan, kahihiyan, hindi normal at hindi disente sa paningin ng Diyos, anak. Marahang yumuko si Rocco. Dapat pala hindi na lamang niya tinanong ang ina.
Hindi rin pala ito pabor sa pakikipagrelasyon sa kapwa kasarian. Di kalaunan nag-angat din siya ng ulo nang binawi ang unang sinabi. Ayon lang naman sa paniniwala ko sa Biblia yun, anak. Ang paniniwala ko ngayon, walang pinipili ang pag-ibig. Kusang titibok ang puso sa isang tao, babae man, lalaki, parehas man ang kasarian o kabaliktaran. Basta't nagmahal ka, hindi kasalanan yon. Gumuhit ang ngiti sa labi ng binata. Natuwa siya sa naging opinyon ng ina sa kanyang itinanong. Hindi na inurirat ng ginang ng anak kung bakit niya yun tinanong. Pinapahinga na lamang siya sa kanyang silid nang sa ganon makabawi ng lakas mamaya sa panibagong araw ng ritual ng kakaibang paraan ng kanilang paggamit ng itim na karunungan sa pagtatawag sa kaluluwa ng kanyang ama. Kailan ba ito matatapos? Pagod na rin ako. Ayaw namang magpakita ni tatay. Sinubukan niyang ipikit ang talukap ng kanyang mga mata, pero hindi siya makatulog. Naupo siya sa kama. May sumagi sa isip niya na kalkalin sa bodega ang itim na garbage bag kung saan isinilid ng kanyang ina ang mga damit at kagamitan ng kanyang yumaong ama. Baka may maaari siyang itago para sa kanyang sarili na remembrance. Nang sa ganoon, hindi niya makalimutan ng ama. Pumasok siya sa banyo. Sa likod noon, nandoon ang mga nakatambak na garbage bag na naglalaman ng kagamitan ng ama niya noong nabubuhay pa ito. Inisa-isa niyang hinalungkat sa mga garbage bag ng damit ng ama na pwedeng niyang maisuot. Marimiraming leather jacket si Mang Dario na natipuhan niya. Itinabi niya yun sa sulok. Maayos na itiniklop at inipon sa isang tabi. Kinapkap niya rin isa-isa ang bulsa ng mga kupas na jacket na yon. Nagpapakasakaling may barya o bagay na nakasuktok doon. Hindi kasi nagawang magkapkap ng ina sa mga bulsa ng pantalon, jacket at t-shirt ng asawa nito. Sa kadahilan ng nais na nitong maitago lahat na magpapaalala sa asawa, pero sa kabila noon, mas tumindi lang ang pangungudila ng ginang. Kaya kahit noong lumipat sila sa probinsya sa Nueva Ecija, binitbit pa rin nila ang mga garbage bag na naglalaman ng mga kagamitan ni Mang Dario. Sa kanyang paghahalungkat at pagkapkap sa mga damit at pantalon ng yumaong ama, may natagpuan siya sa bulsa ng uniforme na pampulis na kupas na litrato. Tiningnan niya, pinaglumaan na yon. Black and white kasi ang larawang yon na nakatago sa bulsa ng uniforming ito. Lukot na ang larawan pero dala ng kuryosidad. Pinatag niya yon at gumawa ng paraan para makita na maayos ang nakaimprenta sa litrato. Sinaksak niya ang plancha. Pinainit yon bago marang ipinadulas sa likod ng lukot na larawan at nais niyang masilayang mabuti yon. Unti-unti ay nasisilayan na niya ng maigi ang figura na nasa larawang yon. Nanliit ang mga mata ng binata nang may dalawang lalaki na sa pakiwari niya, nasa 18 pareho ang edad. Magkaakbay ang dalawang lalaki, dalawang binata na nasa litrato. Pamilyar din ang simbahan kung saan kuha ang larawang yon na panahon pa ng dekada 80. Nang mamasdan niya pang maigi, siyasatin ang mukha ng dalawa, napakagat siya ng labi nang may pagkakahawig siya sa isang binatang naroon. Teka, si tatay ba ito? Saglit niyang naitutup ang bibig at nagulantang sa nadiskubre. Ibig bang sabihin nito, may karelasyon si tatay dati na lalaki? Bago niya nakilala si nanay noon? Napailing siya sa naisip. Pero sino tong kaakbay ni tatay? Hindi niya masyadong namukhaan ang binatang kaakbay ng ama nung binata pa ito. Pero mahabang puti ang suot ng kaakbay ng ama niya noon. Sa kabilang banda, inisip niya rin na baka nga matalik na kaibigan lang yun ni Mang Dario. Maniniwala na sana siya na best friend yun ng kanyang ama nang may mabasa siya sa likuran ng lukot na larawang yun na labis niyang ikinagulantang.
nanginginig niyang binasa ng marahan ng cursive writing style na galing sa lalaki ng kanyang ama. Para sa minamahal kong Dario. Masakit man para sa akin ang gagawin kong ito, pero nakapagdesisyon na ako. Papasukin ko na ang seminaryo. Mag-ingat ka palagi. Baunin mo itong litrato natin na magkasama. Ito na ang huling regalo ko para sa iyo. Wag mo na akong guguluhin pang muli. Nagmamahal, Michael. Pinalikan ni Rocco ang litrato ng dalawang magkakbay na pinagluma ang larawan. Makailang beses siyang umiling bago napagtanto ang karelasyon ng ama niya noon. Ha? Hindi ito maaari. Si Father? Anak, ano yan? Bakit ka nandyan? Dali-dali niyang ilalagay na sana sa kanyang bulsa ang kupas na litrato, pero huli na nang madatnan siya ng ina sa bodega. Ano yung tinatago mo, anak? Umukit sa mukha ng ginang ang pagtataka. Oh, wala po ito, Inay. Akin na yan. Akin na. Hindi na nagawang magkaila ang binata. Huling-huli na siya sa akto ng itago niya ang revelasyong magpapagulo sa sitwasyon ng kanyang mga magulang. Nay, kasi po, Akin na sabi yan eh. Nanginginig na inabot niya sa ina ang lukot na litrato. Mabilis na inago yun ng ginang. Mabagsik na tinitigan ng may edad na babae ang larawang pinakatago-tago ng kanyang itay nung nabubuhay pa lamang ito. Si Dario ito ah. Ibig sabihin nito. Nay, kaibigan niya po yan. Ipinagtanggol pa niya ang ama hanggat maaari. Sinong kaibigan? Binaliktad ng ina niya ang larawan. Ganun na lamang ang pagbuka ng bibig nito sa nabasa. Sinong Michael ito? Nag-umpisa nang magtubig ang mga mata ni Aling Imelda. Nay, hindi ko po kilala eh. Bakit may Michael? Sino ito? Nay, matagal na panahon na yan. Kalimutan niyo na po yan, Nay. Hindi, Rocco. Pumalingaw-ngaw sa bodegang yun ang boses ni Aling Imelda. Nagtagis na ang mga bagang ng ginang. Ramdam ng binata ang galit sa kanyang ina. Napailing pa ito ng ilang beses. Buong buhay ko, nung nagsasama kami, naging tapat ako sa kanya. Pero ano ito ha? Ginagago lang pala niya. Hindi niya sinabi ito. Umagos ang masaganang luha sa mga mata ng ina. Babalikan mo pa ba ang nakaraan, Nay? Dapat ko lang mabalikan ang nakaraan niya. Hindi ko ito matatanggap, Rocco. Hindi! Nilamukos ni Aling Imelda ang litrato ng pagluloko ng asawa. May panggigigil ang paglumukos na yon sa kamao. Tinalikuran na siya ng ina at nagtungo sa altar ni Mang Dario. Naalertong binata sa posibleng gawin ng ginang. Anong gagawin mo, Nay? Parang walang narinig si Aling Imelda na nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Dala ng bugso ng damdamin, pinagsisisipa nito ang mga itim na kandilang nakasindi. Hinapakan lahat yon hanggang sa matupok ang apoy. Hinagip nito ang picture frame ng yumaong mister at malakas yung ibinagsak sa sahig. Lumikha yun ng pagkabasag na nagpangatog sa mga tuhod ng binata. Nay, parang awa niyo na. Magbunustili ho kayo. Mayak-yak na si Rocco sa pagwawala ng ina. Hindi pa nakontento si Aling Imelda. Pinag-interesan nito ang urn ng asawa. Nay, anong gagawin niyo? Huwag po! Nay, huwag niyo itapon ang kabunitay! Alertong pinigilan niya ang pagtanggal sa takip ng urn. Itiwan mo ako, Rocco! Hindi po, Nay! Huwag naman po! Paunti-unti ay huminahon si Aling Imelda at napagtanto ang pagwawala sa sarili dala ng bugso ng damdamin sa pagsisiwalat ng katotohanan. Agad na kinuha ni Rocco ang urn na naglalaman ng abo ng ama. Bahagyang nahimasmasan ng ginang. Pero di naglaon, napalitan muli ng timpla ang itsura nito.
kilala ko na kung sino yung Michael na tinutukoy ni Dario. Tumalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Wari may ibig ipakahulugan. Huwag mong sabihin, Nay, na hindi mo ako mapipigilan, anak. Hindi sa ngayon. Pagpasok ng ina sa isang silid, hindi na niya napigilan pa ito. Hinayaan niyang kulamin ang lihim na karelasyon ng ama nung buhay pa ito. Pero hindi niya hahayaan ang masamang balak nito kay Father Mike. Kailangan niyang humingi ng tulong kay Joros. Samantala, Ay, paano ko ba makakausap ulit si Rox? Nahihiya naman ako magpunta sa bahay nila. ilang araw nang balak kausapin ni Joros ang binatang si Rocco para kausapin tungkol sa pananahimik ng multo ng ama nito. Gabi-gabi na lang kasing nagpaparamdam si Mang Dario sa kanya. Wala siyang maayos na tulog. Nagpapakita ito sa kanyang panaginip. Madaling araw nagigising siya. Dagdag pa na nakakaamoy siya ng kandila sa bahay ng kaibigan. Pero wala pa rin siyang lakas ng loob na harapin ang lihim niyang karelasyon na si Rocco. Dinadaga ang dibdib niya kapag nagtatangka siyang katukin ito sa bahay. Lalo't baka ang humarap sa kanya ay ang ina nitong bruhang napakasungit. Siguro mamaya, baka makausap ko na si Rox. Nako, dapat niyang malaman na kailangan ng pumayapa ang ama niya para matahimik na rin itong isip ko. Medyo tinanghali nang nagtungo si Joro sa simbahan nila sa parokya. Nangangalumata pa siya pero kailangan niyang maglingkod dahil yun ang tungkulin na itinalaga sa kanya. Yun ang kinatahak ng puso niya. Malapit na siya sa parish nila nang magkagulo mga taong nagmimisa. Tumalima si Joros at inalam ang kaguluhang nangyayari sa simbahan. Nadatnan niyang nagkukumpul-kumpul sa isang pwesto ang mga tao. Tinanong niya ang kapwa niya sakristan kung ano ang nangyayari. Sinabi nito na nagkaroon daw ng mga bukol sa iba't ibang katawan si Father Mike. Isang matinding sakit na tinatawag na ketong. Nakisingit siya sa mga tao. Gayon na lamang ang gulat niya nang may mga bukol-bukol nga ang padre sa iba't ibang bahagi ng katawan. Diyos ko mabagin. Nasa po ni Joros ang kanyang noo. Awang-awa siya sa karimari-marim na kalagayan ng alagad ng Diyos. Huwag kayong mabahala, mga minamahal kong parokyano. Gagaling ito. Pagagalingin ako ng Diyos. Humalak ang pari. Animoy may nakabara sa dibdib nito na hindi mailabas-labas. Voluntaryong nilapitan niya si Father Mike. Sinuri niya ang mga bukol na kusang tumutubo sa katawan ng pari. Father, kailangan niyong madala sa ospital sa lalo madaling panahon. Hindi to simpleng sakit lang. Binaram po kayo. Napansin niyang sa bawat bukol na nagiging pigsa, may kumikibot sa loob noon na gustong kumawala. Mas pinakatitigan niya pang maigi yun. Isa yung langaw at sa ibang bukol na pilit tumatakas doon ay ibang insekto naman. Hindi, Joros. Hindi ako pupunta sa ospital. Dito lang ako sa simbahan. Papagalingin ako ni Jesus. Ramdam niyang unti-unti nang nanghihina si Father Mike. Supalit wala siyang magawa sa pasaway na pari. Ayaw nitong magpadala sa pagamutan. Mas naniniwala ito na may liligtas ito ng krus na tinitingala niya ngayon. Napapayak na lamang si Joros sa awa nang nababalutan na ang pari ng mga bukol. Saktong dumating si Rocco na hingal para sabihin ang maaaring mangyari. Jo, si nanay, paparangin niya si Father. Kumainlan lang ang mga pagagulgol na nasa simbahan na naabutan niyo ng binata. Sumisigaw na si Joros at pinipilit gisingin si Father Mike. Anong nangyari, Jo? Hinarap siya ng binata. Huli ka na, Rox. Patay na si Father Mike. Bumigay ang mga tuhod ni Rocco sa ibinalita sa kanya ni Joros. Napaluhod na lamang siyang natunghayan ang kalunos-lunos na kalagayan ni Father Mike sa kamay ng mangkukulam at mambabarang niyang ina. Patawarin niyo kami.
Wala akong nagawa para mailigtas si Father Mike. Tinulungan siyang itayo ng kaibigang sakristan. Wala kang kasalanan, Rox. Tandaan mo yan. Naniniwala ako napakabuti mong tao. Hindi mo gusto ang mga nangyayaring ito. Mahigpit niyang niyakap si Joros. Pareho silang nakaramdam ng kakaiba. Ramdam ang tibok ng puso ng bawat isa. Miss na kita eh. Hindi ko pala kaya na mawala ka. Ako rin. Mas lalo lang akong mababaliw kapag hindi kita nakita eh. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. 3 araw lang ang naging burol ni Father Mike bago ito sinunog sa krematorium. Iniligay ang abo nito sa simbahan kung saan naging kura paroko ang lalaki sa humigit 2 dekada sa probinsya ng Nueva Ecija. Ipinadampot naman ni Rocco ang kanyang ina sa mga pulisya. Sa salang pagpaslang sa pamamagitan ng nalalaman itong itim na karunungan sa pari. Labag man sa kalooban ng binata ang ginawa niyang isuko ang sariling magulang, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ipagkanulo si Aling Imelda. Mali ang pamamaraan nito ng pagkitil ng kung sino mang nilalang na nabubuhay dito sa ating daigdig. Hindi katanggap-tanggap. Kahit na niloko ito ng asawa noong nabubuhay pa lamang ito, kasalanan pa din sa batas ng tao at sa Diyos ang pagpatay. Matigas naman ang paninindigan ng ginang. Wala raw itong pinagsisisihan sa ginawa. Nagbitaw pa ito ng kataga na magsama sila ng ama ni Rocco sa kabilang buhay. Nalungkot si Rocco sa mga nangyayari. Sa kabila noon, tutulungan pa din niya ang ina na mapaagang makalaya ito sa bilangguan. Lilinisin niya ang kaso ng ina. Pero dadaan muna sa tamang proseso ng hakbang sa korte ang isasampang kaso laban kay Aling Imelda. Nanay ko pa din naman siya, Jo. Isinuko ko siya sa mga otoridad pero di ko siya kailanman susukuan. Napakabait mo talaga, Rox. Napakabuti mong anak. Kaya ko lang naman ginawa yun para magtanda siya eh. Pero siyempre nakukonsensya rin ako sa ginawa ko. Kaya tutulungan ko rin siya makalaya. Kasalukuyang bitbit ni Rocco ang urn ng ama niyang si Mang Dario habang si Joros ay tanga ng urn ni Father Mike. Tinatanaw nilang pareho ang papalubog na sikat ng araw. Maririnig ang mga huni ng maharot na mayang naglalaro sa nangingitim na kalangitan habang sumasabay ang paghampas ng alon sa karagatan. Nalaman ni Rocco kung bakit madaling nagkasakit ang ama't binawian ng buhay. Yun ay dahil sa pagdamdam nito sa ex na karelasyon nang malaman na naging pari na ng tuluyan ang sinisinta na si Father Mike. Sinubukan pa daw ni Mang Dario na kanyang ama na makipagbalikan sa pari. Gusto din ng kura paroko na sunggaban ng tuktong namamagitan sa dalawa. Subalit wala itong magawa dahil nga sa ganap na itong pari. Sa huli, dinamdam yun ng ama ni Rocco hanggang sa tuluyang nabalot ng kalungkutan kakaisip. Nalagutan ng hininga ang lalaki na hindi man lang ito umamin sa kanilang mag-ina. Tumama ang loob ng binata dahil hindi pala minahal ng kanyang ama si Aling Imelda. Ang tunay palang minahal nito, ang kapareho din itong kasarian na alagad din ng Panginoon. Sa kabila ng pagtatampo sa ama, nagpapasalamat siya dito dahil naging mabuti itong ama sa kanya at napalaki ng maayos. Kaya pala gusto siyang maging sakristan ni Mang Dario noon dahil naaalala nito ang ka-secret affair nitong si Father Mike. Itutuloy mo pa ba yung pagpapari mo, Jo? Mabilis na umiling si Joros ng walang pag-aalinlangan. Hindi na, Rox. Ha? Bakit? Bumaling sa kanya ang binata. Seryoso na tumitig sa kanya. Nailang naman siya pero lumaban ito ng pagtitig. Ngayon ko lang napagtanto na kapag napalapit ako lalo sa Diyos, mapapalayo naman tayong dalawa sa isa't isa. Pero sayang, magpipitong taong ka ng sakristan. Magsiseminaryo ka pa. Kung gagawin ko yun, matutulad lang ako kay Father Mike. Natamimi si Rocco na napatango. Ikaw bahala.
Ibinalik niyang muli ang atensyon sa magandang tanawin na malapit ng mabura ng dilim. Masaya ako sa paglilingkod sa Diyos. Nasa puso ko nga ang Panginoon eh. Pero nasa puso rin kita. Narealize ko na kahit di na ako magsilbi sa simbahan, nasa puso't kaluluwa ko pa rin naman siya eh. Bit-bit ko pa din sa puso ang may kapal. Siyempre, kasama kita sa hirap at ginhawa. Napangiti na lamang si Rocco nang makaramdam ng kilig sa buong sistema. Parehong nangamati sa magkabila niyang pisngi. Sabay nilang tinanggal ang takip ng urn ni Mang Dario at Father Mike. Saka yun isinaboy at ibinuho sa mga abo nito sa karagatan. Nilipad yun ng hangin. Ngayon, malaya na ang dalawang umibig sa isa't isa. Matatahimik na rin si Mang Dario kasama si Father Mike. Malaya na rin si Joros na umibig ng makulay kasama sa habang buhay si Rocco. Makapamumuhay silang dalawa sa bawal na pag-ibig kasama ang Panginoong Diyos na yayakapin nila hanggang sa kabilang buhay. Wakas!